Magandang araw! Para sa ating panibagong aralin ay matututunan natin kung paano makapagbebenta ng natatanging paninda. Bilang isang entrepreneur na nagnanais na magtayo ng negosyong pantahanan o pampamayanan, kailangan mong matutunan ang mga paraan at paalala kung paano maibebenta ang mga natatanging paninda. Makatutulong ito upang matiyak na ang produkto ay magiging patok sa mga mamimili at makapagbibigay sa iyo ng tiyak na kita. Bago tayo magpatuloy, maglaan tayo ng ilang sandali para balikan ang mga konsepto na tinalakay natin tungkol sa mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo, kung saan ay natukoy natin ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo bilang batayan sa maunlad at matalinong pamumuhay. Basahin mabuti ang bawat pahayag at tukuyin kung anong kailangang serbisyo o produkto ng mga sumusunod. Simulan na natin. Ano ang kailangan ng isang batang sanggol? Tama, ang mga batang sanggol ay nangangailangan ng gatas para sa kanyang nutrisyon. Ang maternity dress naman ay para sa mga nanay, hindi para sa sanggol. Isang teenager na gustong magpagupit ng buhok, sinong dapat niyang lapitan? Ang tamang sagot ay barbero. Ang barbero ang eksperto sa paggupit ng buhok. Ang masahista naman ay para sa masahe, hindi sa paggupit ng buhok. Isang pamilyang gustong magpatayo ng bahay. Sino ang kanilang kailangan? Ang tamang sagot ay karpintero. Ang karpintero ang gumagawa at nag-aayos ng mga bahay. Ang masahista ay para sa pagmamasahe, hindi sa paggawa ng bahay. Isang taong gustong ipaayos ang kanyang sasakyan. Sinong dapat niyang tawagan? Ang tamang sagot ay mekaniko. Ang mekaniko ang nag-aayos ng mga sasakyan. Ang technician ay mas karaniwang nagtatrabaho sa electronics at ibang kagamitan. Isang matandang may sakit. Ano ang kailangan niya? Tama, kailangan ng matanda ng gamot para gumaling. Ang computer ay hindi makakatulong sa kanyang kalusugan. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Lagyan ng check ang bawat bilang kung ikaw ay sumasang-ayon at X naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Narito ang mga sagot. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung gayon ay binabati kita. Makakatulong ito upang mas maintindihan ng ating susunod na aralin. Sa pagsisimula ng negosyo, mahalaga ang pagiging masinop at malikhain. Ito ay susi sa pag-unlad at tagumpay ng iyong negosyo. Piliin at suriin ng mabuti ang produktong nais ibenta. Siguraduhin may potensyal ang iyong produkto na tangkilikin ng mga mamimili. Maging mapanuri sa mga produktong makikita sa mga tindahan. Tignan ng presyo, klase ng materyales, sangkap at kulay. Humingi ng mga suhestyon mula sa mga mamimili at kakilala upang mapaganda ang produkto. Subukan ang kalidad ng produktong iyong binibenta at gamitin ito araw-araw. Tumanggap ka ng feedback mula sa iba. Gumawa ng prototype o sample ng iyong mga produkto. Kung may mga negatibong komento, gamitin ito para mapabuti ang iyong produkto hanggang sa makamit ang tamang kalidad.
Tanggapin ang mga negatibong puna bilang gabay upang higit pang mapaganda ang produkto. Kung nais makakuha ng karagdagang konsepto para sa produkto, dumulog sa DTI o Department of Trade and Industry para sa tulong sa product development. Sa negosyo, mahalaga ang pagiging masinop, mapanuri at malikhain. Sa pamamagitan nito, maiaangat mo ang kalidad ng produkto at ang iyong negosyo. Maraming salamat! Hanggang sa susunod nating aralin.